Well mga kapopong, ang burial at sea ay isa sa mga makabuluhan at matagal ng tradisyon na isinasagawa ng US Navy upang parangalan ang mga sailor, veteran at minsan pati ang kanilang mga pamilya na ang huling kahilingan ay mailibing sa karagatan. Ang tradisyong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga naval service members sa dagat dahil maraming taon ang kanilang buhay ang ginugugol nila sa mga barko at sa maritime operations. Sa paglipas ng panahon, ang burial at sea ay naging isang seremonyal at simbolikong gawain na nagpapakita ng paggalang, pasasalamat at pag-alala sa mga naglingkod sa kanilang bansa. Sa kasaysayan mga kapupong, nagsimula ang burial at sea dahil sa praktikal na pangangailangan. Noong mga naunang panahon, ang mga naval ship ay naglalayag ng matagal bago muling makabalik sa lupa. Kapag may namatay na sailor sa mga paglalayag na ito, walang malapit na sementeryo o pasilidad upang mapanatili ang katawan hanggang makarating sa lupa. Dahil dito, ang paglalagak ng labi sa karagatan ang naging pinakaangkop at marangal na paraan upang mabigyan ng respeto ang namatay. Karaniwang binabalot noon ang katawan sa sailcloth at isinasagawa ang isang simpleng seremonya bago ito ibaba sa dagat. Sa pagdaan ng panahon, ang simpleng prosesong ito ay naging isang mahalagang tradisyon ng US Navy. Sa kasalukuyan, ang burial at sea ay hindi na lamang isang pangangailangan kundi isang opisyal na parangal sa ilalim ng Navy Burial at Sea Program. Sa programang ito, maaaring humiling ng burial o scattering of cremated remains ang mga kwalipikadong individual tulad ng active duty service members, retirees, honorably discharged veterans at ilang miyembro ng kanilang pamilya. Ang seremonya ay karaniwang ginagawa sakay ng isang US Navy ship na kasalukuyang nasa deployment o gumaganap ng opisyal na tungkulin. Layunin ng seremonyang ito na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng individual para sa bansa at bigyan siya ng isang marangal na pamamaalam. Ang isang burial at sea ceremony ay may formal na proseso na sumusunod sa mga tradisyong militar at relihiyoso. Sa seremonya, ang mga sailor ay pumupwesto sa formation sa deck ng barko bilang pagpapakita ng paggalang. Isang chaplain o commanding officer ang nangunguna sa panalangin o maikling mensahe tungkol sa buhay ng yumao. Kadalasan ay pinapatugtog ang taps, isang kilalang military bugle call, bilang bahagi ng seremonya. Pagkatapos nito, ang mga labi ay dahan-dahang ibinababa sa karagatan bilang huling pagpupugay. Matapos ang seremonya, karaniwang ipinapadala ng US Navy sa pamilya ang isang nakatiklop na American flag, mga larawan ng seremonya, at ang eksaktong geographic coordinates kung saan inilagak ang labi upang malaman nila ang huling pahingahan ng kanilang mahal sa buhay. Isang halimbawa ng ganitong tradisyon ang seremonya na isinagawa sakay ng USS noong Marso 2021. Sa okasyong iyon, pinarangalan ng crew ang labi ng 25 service members at 2 asawa ng mga service members sa Pacific Ocean. Ayon kay Navy Chaplain Ray Rivers, may mga tao na talagang nais na mailagak ang kanilang labi sa karagatan, katulad ng iba na mas gustong mailibing sa isang family cemetery. Sinabi niya na ang seremonyang ito ay nagbibigay pagkakataon sa mga sailor at marine na ipakita ang kanilang paggalang at pasasalamat sa mga naunang naglingkod sa kanila. Para sa maraming sailor na lumahok sa seremonya, ang karanasang ito ay emosyonal ngunit isang malaking karangalan. Marami sa kanila ang nagboluntaryo na maging bahagi ng seremonya dahil itinuturing nila itong isang pribilehiyo. Para sa ilang service member, ang karagatan ay hindi lamang lugar ng trabaho kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Dahil dito, ang mailagak sa dagat ay simbolo ng pagbabalik sa kapaligiran na naging bahagi ng kanilang serbisyo at karanasan. Ang burial at sea ay nagbibigay din ng mahalagang kapanatagan para sa mga pamilya ng yumao. Kahit na kadalasan ay hindi sila personal na nakakadalo sa seremonya dahil ang barko ay nasa gitna ng operasyon sa dagat, sinisigurado ng US Navy na makatatanggap ang pamilya ng mga dokumento at alaala mula sa seremonya. Sa ganitong paraan, nalalaman ng pamilya na ang kanilang mahal sa buhay ay binigyan ng marangal at respetadong pamamaalam. Anyway, mga kapupong, isinasagawa ng US Navy ang burial at sea dahil pinagsasama nito ang kasaysayan, tradisyon at malalim na simbolismo. Ang dating praktikal na solusyon sa mga paglalayag sa karagatan ay naging isang makabuluhang seremonya na nagpaparangal sa sakripisyo at serbisyo ng mga sailor at veteran. Sa pamamagitan ng mga formal na ritual at pagpapakita ng paggalang, patuloy na pinapanatili ng US Navy ang tradisyong ito bilang paraan ng pag-alala sa mga taong naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kanilang bansa at sa dagat.
Muling naging sentro ng usapan sa publiko ang kwento ng Filipino Olympic champion na si Heidelin Diaz matapos muling lumutang sa social media ang usapin tungkol sa isang kilalang gantimpala na inihayag matapos ang kanyang makasaysayang tagumpay sa Tokyo Olympics. Maraming Pilipino ang nakaalala na matapos niyang maiuwi ang kauna-unahang Olympic gold medal ng bansa, sunod-sunod ang mga parangal at alok mula sa pamahalaan at pribadong sektor bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Matapos ang kahanga-hangang panalo ni Diaz sa weightlifting, iba't ibang kumpanya at organisasyon ang nagbigay ng mga insentibo bilang pasasalamat sa kanyang dedikasyon at sakripisyo. Kabilang sa mga ibinigay na gantimpala noon ang malalaking cash reward, mga bahay, travel benefits at iba pang pribilehiyo. Isa sa pinaka naging usap-usapan noon ay ang anunsyo mula sa Phoenix Petroleum na magbibigay umano kay Diaz ng lifetime supply ng fuel, bukod pa sa 5 milyong cash incentive. Para sa maraming Pilipino, naging isa ito sa pinakanatatanging gantimpala na ibinigay matapos ang kanyang Olympic victory. Madalas pang gawing biro o jokes sa social media ang naturang insentibo. May ilan pang netizens na nagsasabi na tila hindi na kailangang mag-worries ni Diaz sa pagpunta sa fuel station dahil sa pangakong lifetime fuel supply na malawak na naibalita noon. Ngunit kamakailan lamang ay muling umingay ang usapin matapos maglabas ng pahayag sa social media ang matagal ng manager ni Diaz na si Noel Ferrer. Sa kanyang mensahe sinabi niya na ang tinatawag na lifetime supply ng fuel ay hindi umano tuluyang na ipatupad tulad ng iniisip ng maraming tao. Ipinaliwanag niya na ang nasabing alok ay tila isang plano o proposal lamang na hindi rin kalaunan ay nagpatuloy. Ayon kay Ferrer, bagamat malawak na naibalita ang insentibong ito matapos ang Olympic victory ni Diaz, nanatiling kalmado at positibo ang atleta tungkol sa usapin. Sinabi pa niya na kadalasan ay tinatawanan na lamang ito ni Diaz tuwing napag-uusapan sa kanilang mga pag-uusap. Lalong naging mainit ang diskusyon sa internet sa mga oras na naghahanda ang maraming motorista sa bansa para sa panibagong pagtaas ng presyo ng fuel. Dahil sa naunang anunsyo tungkol sa lifetime reward, may ilang netizens ang nag-akala na hindi na maapektuhan si Diaz ng mga pagbabago sa presyo ng fuel. Ngunit sa paglilinaw ng kanyang manager, lumalabas na tulad din siya ng maraming may sasakyan na kailangang maglaan ng budget para sa fuel. Dahil sa lumalakas na usapan sa publiko, naglabas din ng opisyal na pahayag ang Phoenix Petroleum upang ipaliwanag ang kanilang panig. Ayon sa kumpanya, natupad nila ang ilan sa kanilang mga commitment at nakapagbigay sila ng fuel assistance kay Diaz sa mga naunang pagkakataon. Gayunman binanggit din nila na may ilang pangyayari at brand-related considerations na nakaapekto sa pagpapatuloy ng naturang arrangement. Sa kabila ng mga diskusyon tungkol sa insentibo, patuloy pa rin kinikilala ng maraming taga-suporta ang kahanga-hangang paglalakbay ni Heidelin Diaz sa mundo ng sports. Bago niya makamit ang Olympic gold medal, dumaan siya sa maraming hamon sa kanyang training. May mga pagkakataon pa noon na limitado ang kanyang kagamitan at kailangang mag-improvise upang makapagpatuloy sa paghahanda para sa international competitions. Ang kanyang makasaysayang panalo sa Tokyo Olympics ay nananatiling isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Philippine sports. Sa women's 55 kg category ng weightlifting, matagumpay niyang nabuhat ang kabuang 224 na kilograms na nagbigay sa Pilipinas ng kauna-unahang Olympic gold medal matapos ang halos isang siglo ng paghihintay. Hanggang ngayon mga kapupong, nananatiling inspirasyon si Heidelin Diaz sa maraming Pilipino. Ang kanyang kwento ay patunay ng tiyaga, disiplina at determinasyon na maaaring magdala ng karangalan sa bansa sa international stage. Sa mga oras na patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa fuel incentive, mas nangingibabaw pa rin sa puso ng marami ang kanyang ambag sa kasaysayan ng Philippine sports at ang inspirasyong ibinibigay niya sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Well mga kapupong, isa ka ba sa mahilig kumain sa fast foods? Na alam naman nating ang karamihan ng mga pagkain doon ay merong MSG? Well, mukhang kailangan mo munang malaman ang patungkol sa tunay na pinaggalingan ng MSG o sa mas kilalang tawag sa ating vetsin. Ang monosodium glutamate or MSG ay isang kilalang flavor enhancer na nagpapalakas ng malasang lasa na tinatawag na umami sa maraming pagkain. Isa sa pinakasikat na gumagawa ng MSG ay ang Ajinomoto Company na naglalabas ng produkto nito sa ilalim ng brand na Ajinomoto. Sa paglipas ng panahon, nagbago at mas naging moderno ang proseso ng paggawa ng MSG
mula sa simpleng extraction hanggang sa paggamit ng fermentation technology na mas episyente at mas kontrolado. Nagsisimula ang paggawa ng MSG sa pagpili ng mga natural na raw materials na mayaman sa carbohydrates. Kadalasang ginagamit ang sugarcane, cassava, corn at molasses dahil naglalaman ang mga ito ng glucose na mahalaga sa proseso ng fermentation. Ang mga raw materials na ito ay unang pinoproseso upang makuha ang sugar solution. Halimbawa, ang sugarcane or cassava ay dinudurog at dumadaan sa ilang hakbang upang makuha ang likidong may glucose. Ang solution na ito ang magsisilbing pangunahing sangkap sa susunod na yugto ng proseso. Pagkatapos maihanda ang sugar solution, inililipat ito sa malalaking fermentation tanks. Sa bahaging ito, idinadagdag ang mga espesyal na microorganisms. Ang mga microorganisms na ito ay kumakain ng glucose at ginagawang glutamic acid sa pamamagitan ng natural na fermentation process. Sa mga oras na nagaganap ang fermentation, maingat na kinokontrol ang temperature, oxygen supply, at pH level upang masiguro na maayos ang produksyon ng glutamic acid. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang glutamic acid ang pangunahing compound na gagamitin upang makabuo ng MSG. Matapos makumpleto ang fermentation, ang likidong mixture ay naglalaman ng glutamic acid at iba pang byproducts. Ang susunod na hakbang ay ang paghihiwalay at purification ng glutamic acid mula sa fermentation broth. Ginagamitan ito ng filtration upang alisin ang bacterial cells at iba pang impurities. Matapos ang filtration, isinasagawa ang ilang chemical adjustments upang maihiwalay ang glutamic acid. Sa pamamagitan ng tamang pag-aayos ng pH level, nagkakaroon ng crystallization ng glutamic acid at ito ay madaling makukuha mula sa natitirang liquid. Kapag nakuha na ang purified glutamic acid, ito naman ay kino-convert upang maging monosodium glutamate o MSG. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sodium sa glutamic acid. Ang prosesong ito ay kontrolado upang matiyak na ang mabubuong MSG ay pasado sa food grade standards. Pagkatapos mabuo ang MSG, ang solution ay dumaraan pa sa karagdagang purification upang matanggal ang anumang natitirang impurities. Ang susunod na yugto ay crystallization. Sa prosesong ito, ang MSG solution ay dahan-dahang pinapalamig upang makabuo ng MSG crystals. Ang mga crystals na ito ay kahawig ng maliliit na butil ng asin o asukal. Mahalaga ang crystallization dahil dito nakasalalay ang purity at texture ng produkto. Kapag nabuo na ang crystals, hinihiwalay ang mga ito mula sa liquid solution at hinuhugasan upang matanggal ang anumang residue. Pagkatapos nito ay ang drying process. Ang mga basang MSG crystals ay inilalagay sa espesyal na drying equipment kung saan tinatanggal ang moisture gamit ang kontroladong heat at airflow. Sa pamamagitan ng drying, nagiging stable at handa na ang MSG crystals para sa storage at transportasyon. Pagkatapos matuyo, ang mga crystals ay sinusuri upang matiyak na pare-pareho ang laki at kalidad. Ang huling yugto ay ang packaging at quality inspection. Bago ilagay sa packaging, ang MSG crystals ay dumaraan sa iba't ibang pagsusuri tulad ng purity level, moisture content, at crystal size. Kapag pumasa sa quality standards, ang MSG ay nilalagay sa mga sachet, lalagyan, o malalaking bag sa ilalim ng brand na Ajinomoto. Pagkatapos nito, ipinamamahagi ang produkto sa iba't ibang pamilihan, restaurant, at mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Well, mga kapopong, ang paggawa ng MSG ng Ajinomoto Company ay dumaraan sa ilang mahalagang yugto tulad ng raw material preparation, fermentation, purification, crystallization, drying, at packaging. Bawat hakbang ay mahalaga upang matiyak ang kalidad, kalinisan, at consistency ng produkto. Sa tulong ng modernong fermentation technology at mahigpit na quality control, patuloy na nakagagawa ang Ajinomoto ng MSG na nagpapasarap sa maraming uri ng pagkain sa buong mundo. Well, gumagamit ka ba, kapupong, ng MSG?